magsimula sa ating Ebanghelyo, napakahalaga ang mensahe sa akin mula umpisa. Yung ipanalangin natin yung gera na nangyayari sa Iraq. Okay? Sabi nga natin, ang ipagdasal natin dito, iba na. Si Israel na dapat, pero yung presidente natin sa isang bansa, ayaw niya. Matigil. Sa iyo dapat natin ipanalangin. President Trump. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amang banal Diyos, magapila, Amang Yahweh, magandang hapon sa iyo, Ama. Ama, narito kami ng iyong mga anak. Pupuri at magpapasalamat sa iyo, Ama. Patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Ama, sa kalakasan, sa kagalingan, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan, Ama, para kami makapaghayo pa sa mga katulad na gawain. Ama, maraming salamat po sa lahat-lahat. Maraming salamat sa mga pagkain na aming kinakain, sa tubig na napakahalaga para sa amin. Kaya, Ama, huwag mo nang tingnan ang aming mga pagkukulang, huwag mo nang tingnan ang aming pagkakamali. At higit sa lahat ang aming mga pagkakasala. Ama, nagsusumamo ako sa iyo, nagkababa ako sa harapan mo, na tunay nga po, Ama, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa mga. Kaya, Ama, kung kami yung pinatatawad sa mga oras na ito, ang kahilingan ko lamang, Ama, sa mga oras na ito, yung gera ay patigilin mo na, Ama, kung pwede na. Alam ko, Ama, na ang Iran ay nagpatigil na, nag-ceasefire na sila. Ngunit ipuin mo ang Presidente Trump. Ipuin mo siya, Ama. Tao rin siya, na katulad namin. Kung mayroong tagapagdasal at manalangin sa Kanya, alam ko, Ama, natago sa puso, mula sa puso namin ang aming panalangin. Dahil nakakalat sa lugar na yan ang aming mga mahal sa buhay. Nawa, Ama, tumigil na ang gera dito. Ipuin mo si Trump, Lord, na sumunod na rin siya, na kung sino man ang gustong maging presidente ng lugar na yun, bahala na sila. Pero, higit sa lahat, Ama, ang kahilingan ko sa mahapon ito, na hipuin mo ang taong ito. Wala namang imposible, Ama. Sabi mo nga, gaano man kasama ang taong ito, kung ikaw, Ama, ang hihipo sa kanya, at tunay nga po, Ama, na mangyayari ang dapat mangyari. Kaya, Ama, ang lahat ng papuri ko, Ama, at salamat, ay ibinabalik ko ito sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Luwalhad na sama sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Kaya nga, ang awiting ito ay mananatiling awit sa ilalim ng gitara ni Brother. Amen? Hindi pala ito end of the world. Ito ay, sabi nga natin, awit lang. Pero sabi natin yung end of the world na ay mag-end na. Amen? Brother, end of the world. This
manalangin sa ating Ama na alam ko. Nawa isang araw, magising tayo na sumuko na rin yung presidente niya. Pinakikita lamang nila, tigasin ako, pero walang matigas dito. Amen? Walang tigasin sa mundong ito. Lahat tayo marunong tayo. Tandaan natin, kapag tayo ay medyo nanghihina, nagpa-practice lang. Pero isang araw, muli at muli, ibabalikan ng Diyos sa mga gawain katulad nito. Pinalakas, pinaganda, at higit sa lahat, ano ka? Binigyan ng kaalaman at katanungan ni Ama Yahweh. Palakpakan po natin ang ating buhay. Kaya ang palakpakan mo na praise Yahweh. Lord, praise Yahweh. Okay? Ano mensahe? Tubig. Noong isang araw ko pa sinasabi, ang tubig na itong malinis na dumating sa buhay ito. Nakapunta na ba kayo sa mga, alam ko, yung mga Bisaya dyan, putat. Yung putat ay natili sa tubig. Nakababad ang kanyang ugat sa tubig. Putat. Maliit na batis. Pero yung tubig dyan na dumadaloy ay running water. Non-stop. Hindi siya tumitigil. Na ang tubig kapag nalaglag doon sa ilalim ang sabon, nasisisid ko sa sobrang linis ng tubig. Yan ang aking nabisyon noong isang araw. Visionary na rin, Sister Mel, o panaginip ko yun. Sabi ko nga kay Sister natin, alam mo, yung tubig na yan ay talagang pamamaraan ng Diyos para tayo linisin. Amen? Nasabi niya natin, yung mga ugat na ito na nakababa dun sa tubig, sana sa labak. Ito yung pananampalataya at pananalig natin sa Diyos. Anuman ang mga problema, anuman ang mga pagsubok, patay man yan, ay kayang buhayin. Palakpakan po natin ang buhay na Panginoon. Kayang buhayin. Amen? Natunay nga po saan ba akong prayer meeting na nandun. Sobrang bigat ang sharing ng ating kapatid. Ngunit sinagot ko siya, kapatid, gaano ba kalaki ang iyong problema? Malaki pa sa Diyos yan? No. Kung ang patay ay binuhay, amen? Doon ko binasihan na nagkaroon talaga ako ng salasalabat na ugat doon sa patay na ito na muling binuhay ng ating Panginoon. Bakit? Pinahintulutan niya ng Diyos. Ay pwede ba naman sa pagkakasakit pa lang, ay pwede na niyang buhayin. Pagalingin. Pero pinahintulutan niya munang mamatay para ipakita sa akin na ang iyong pananalig at pananampalataya na salasalabat na ay lalo makakaroon ng salasalabat na pananalig mula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Panginoon. Praise the Lord. Hindi lingid sa atin na si Lazaro, si Maria, si Martha ay kaibigan si Jesus. Amen? Sino ba ang kaibigan niyo? Si Jesus? Kaibigan niyo ba si Jesus? Amen. Kaibigan niyo ba si Jesus? Amen. Kung kaibigan natin si Jesus, siyempre kaibigan din natin si Lazaro. Kaibigan din natin si Maria. Kaibigan din natin si Martha. Kaya na Martha, siya yung unang tumanggap kay Jesus. Andito sa pagbasa, siya yung tumanggap ng may kagalakan sa puso. Talaga sa totoo lang. Tinanggap niya si Jesus. In-entertain niya. Sa sobrang pataguran niya, iniwan niya rin si Jesus. Pero si Maria, sa sobrang kaabalahan, si Maria talagang hindi iniwan. Kahit na nakaupo lang. Simple lang siyang babae. Gusto ko rin maging Maria. Maging simple lang. Kasi hindi nga ako simple. Kahit na may edad na, maano pa rin. Hindi ko masabi magaslaw ba ako? O baka talaga ito na ako talaga. Talagang, kung kabataan ko ba, mabilis akong kumilos. Siguro sa dami ng trabaho, sabi na ng anak, noong araw, nanay, masyado ka kasi abusado sa iyong katawan. Alam mo, sabi na natin talagang sa ano ka na yun, yung maging malakas ang katawan mo, yung hindi ka abusado ng kabataan. Siguro, si nanay ko hindi abusado. Ako talaga, abusado ako. Sabi natin, talagang patay ng patay, talagang totoo lang. Sabi natin, nandun talaga palagi yung mabilis pa sa kidlat na talaga ginagawa ko yun. Pero sabi na natin,
hindi lingid sa atin na si Jesus, sabi nga natin, ipinarating agad sa kanya na si Lazaro ay nagkasakit. Amen? Nagkasakit si Lazaro, yung kaibigan mo. Pero ignore lang yun ni Jesus. Ano ang sabi niya? Nasa isip niya na kaagad. Kumbaga, buo kaagad sa isipan natin yung mga mangyayari. Alam natin na mangyayari. Kapag ikaw gumagawa ng hindi maganda, alam mo may mga mangyayari sa iyo hindi maganda. Amen? Kaya kung isip ka na hindi maganda, huwag ka na lang mag-isip dahil wala talagang mangyayari na maganda ang kasunod. Ano ang sabi nga ni Jesus? Pabayaan mo lang na mangyari yun, na magkasakit siya, para ipakita ko sa mga tao ito na talagang nandun pa rin yung pagdududa. Ba't kaya hindi natin maaari sa puso natin ng pagdududa? Palagi na lang doda na doda. Doda na doda. Sabi nga, normal yun. Normal sa tao? No. Kailangan sabihin natin sa tulong at habag ng Diyos, sabi nga ni brother, kahapon, nag-aaral na tayo magpapakabanal. Paano nga tayo magpapakabanal? Kahit isang minuto lang. Basta't banal ang iyong ginagawa. Mabuti ba yan? Para ba kay Lord yan? Amen. Tunay nga po na talagang isang minuto lang. Hindi nga patatagalin pa ni brother. Sabi nga natin, ito yung mensahe siguro sa kanya ng Diyos, na isang minuto lang na maging banal tayo sa mga oras na ito, ay tsak, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Purihin natin ang Diyos. Sana ba ako? Pinahinturutan yon ng ating Panginoon na pinabayaan si Lazaro na siya ay mamatay. No? Nagkasakit muna siya, pero namatay. Pero ano ang sabi nga ng ating Panginoon? Para ipakita ko sa mga tao ito na wala pang pananalig sa akin. Dahil din sa lugar na yun, binabato si Jesus. Diba? Binabato siya, binabalibag siya. Hindi sila naniniwala sa kanya na siya nga ay anak ng Diyos. Na siya yung gumagawa ng himala. Pero sabi natin, marami nang ginawang himala ang Diyos doon sa lugar na yun. Pero sabi nga niya, siguro dito maniniwala na sila sa akin. Kapag ang patay ay kaya bubuhay. Praise. Sana yung pagkana, pag sinabi ko palakpak, purihin na natin. Kasi natin dito. Okay. Nasabi natin, sa dalita. Kasi mahaba ito kapag inanuto. Ano ang sabi ni Jesus kanyang mga alagad? Pupunta tayo doon. Kaya nga si Tomas na laging nag-aalindangan, sumama siya. Parang sabi niya, to see is to believe. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, gigisingin natin si Lazaro. Gigisingin natin si Lazaro. Ibig sabihin, hindi pa niya sinasabi sa mga alagad niya na si Lazaro ay patay na. Gigisingin natin si Lazaro. Tara! Ibig sabihin, ganun talaga ang Diyos, no? Na makapangyarihan sa lahat. Kapag nagpunta nga sa mga pray-over, mga ganyan, nalala ko tuloy nung kakisiga ni Ate. Kahit napatay na, tatatakot kaya ako. Agad agad niya kamay na. Walang pag-aalinlangan sa pangalan ni Jesus. Tumayo ka. Galing ka. Mga ganon. Talagang sa tutulad ng mamangha ako. Siguro si Tomas pa, si Sister Mel, yung mga panahon. Pero ipinakikita pa rin sa akin ng Diyos ang mga himala. Purihin natin ang Diyos. Praise Yahweh. Ano ang sabi? Pagdating doon, malayo ka lang. Si Marta talaga ang talas ng mata. Si Jesus, dumarating, malayo pa lang. Talagang kare-kare na siya, takbo na siya. Na umiiyak si Maria, si Marta. Kaya nga, sabi nga ni Marta, Maria, pinapatawag ka ni Rabbi, pinatatawag ka ng Diyos. Kaya dali-dali ay si Maria tumayo siya doon sa kanyang pinaupuan. Na talagang umiiyak si Maria. Nahabag si Jesus kay Maria. At pati si Jesus ay umiyak ng mga panahon noon. Di ba naranasan natin sa mga mahal natin sa buhay? Kapag tayo namatayan ng ating mahal sa buhay, hindi natin kayang pigilan na hindi umiyak. Ganon ang naramdaman ni Jesus yung mga panahon. Kaya yung mga tao dun sa paligid, naramdaman nila na mahal talaga ni Jesus si Lazarus, ang magkakapit niya. Nasaan nakalibing si Lazarus? Panginoon,
Alisin ang batong nakatabi. Kaya kanina, alam mo, alerto ako. Alerto Minsan rin sa akin. Sabi ng asawa ko, ang ganda na ngayon ng, ang ganda ngayon ng pagbasa. Binuhay sila sa Diyos. Alerto yung asawa ko. Binuhay sila sa Diyos. Kaya alam ko, yung pagbasa sabi ko, ayan ba yung pagbasa ngayon? Mabuti pa sa naunang basahan. Alas 2 pa lang nakikinig na pala. Ang isang taong nagbalik loob. At sumunod sa kalooban ng Diyos. Masahol pa sa iya. Na lumalapit sa Diyos. Nagbabagot loob. Kaya nga walang makasalanan na hindi katanggapin ng Diyos. Dahil kapag yan ay nagbago at binago ng Diyos, wala imposible sa Diyos. Palakpak. Praise Yahweh. Alisin ang bato na yan. Lazaro, bumangon ka. Lazaro, bumangon ka. Lazaro, bumangon ka. Siya'y nanalangin sa ating Ama. Basahin mo pa. Ano ang sabi niya sa aking Ama? Hindi para sa akin na buhayin mo si Lazaro, kundi para sa mga tao nito na wala kang pananalig sa asa. Gumawa ng himala ang Diyos, hindi para sa magkapatid, kundi sa mga tao doon na mga walang pananalig sa ating Panginoon. Nabuhay ba? Amen! Nabuhay ba si Lazaro? Amen! Nabuhay ba? Amen! Praise Yahweh! Praise Yahweh! Nabuhay si Lazaro. Ano pa ba? Buhay na eh. Di tapos ng Ebanghelyo. Amen? Hanggang doon lang. Nabuhay. Nasabi natin yung may pananalig at walang pananalig kanina, ngayon ay magkakaroon ng pananalig. Amen. Kanina, malaki ang iyong problema. Ngayon, kung ang patay nga, binuhay eh. Ano pa ba ang problema pa? Ano pa problemahin natin? Amen? Wala na tayong problema, sabi natin. Kaya nga lang, sa pagdating ng problema, manatili ka lang sa Kanya at paniniwalaan mo at panaligan mo ang Kanyang sinabi. Tsak yun, ang problema mo ganito kalaki, mawawala. Talagang mawawala. Nasabi ka nga na napakasarap eh, mangingkod sa ating Panginoon. Nasabi ko nga, babalikan ko yung mga nakaraan ko eh talaga. Hindi ko kakayanin, sis. Hindi ko kakayanin yung buhay na yun. Kung mga panahon noon na hindi talaga ako active, hindi ko kakayanin yung dumating sa buhay. Kaya nga, kapag may dumating na mga problema, trial sa buhay mo, dasal ang talaga. Pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Nasabi ko nga, yung putak na yan, na sinasabi ko kanina, kung gaano ba karaming mga ugat doon sa ilalim ng tubig yan sa labat, yan dapat ang ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Parang ugat ng putak na laging naka-ugnay sa tubig. Na kapag ikaw ay naka-ugnay sa tubig, katulad ngayon sa mga prayer meeting na katulad nito, dito tayo naka-ugnay. Dito tayo pinalalakas ng ating Panginoon. Totoo yun. Pinahintulutan ng sakit. Dapat, Sister Mel, hindi ka na magkakasakit. No. Pinahintulutan ng Diyos yun kay Sister Mel para ako'y palalakasin. Para ipakita sa aking mga kapatid na mayroon palang Diyos si Sister Mel na nagpapalakas at nagpapagaling. Siyempre, susundin mo ang doktor. Amen? Sabi natin, kapag hindi ka sumunod sa mga doktor, walang mangyayari. Sabi na natin, susundin mo rin ang doktor. At yung mga tao sa bahay, sa tahanan, susundin mo rin sila. Dahil yan ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Amen? Dahil yung mga mahal natin sa buhay, hindi tayo kaya mag-isip. Kaya nga, katulad sa ating pagbasa, kung paano nabuhay si Lazaro ng mga panahon noon, hanggang sa ngayon, yung ating pananalig at pananampalataya sa Diyos ay laging nabubuhay. Kahit na nangihina ka na, ay muli kang palalakihin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bago pa man Hallelujah. ibang bagay sa mundo, Hallelujah, hallelujah. naway Hallelujah. sumagay sa inyong isipan Hallelujah.
sa inyong puso't kalooban Hallelujah. na may Diyos nararapat kayong pasalamatan Hallelujah. at pagbabayad papurihan Hallelujah. sa lahat-lahat na kung anong mayroon kayo Hallelujah. sa araw-araw ninyong Hallelujah. dahil siya lamang ang makapagbibigay Hallelujah. ng lahat-lahat na Hallelujah. inyong pangangailangan. Hallelujah. Maging pang-physical man ito, Hallelujah. pang-spiritual na mga bagay, Hallelujah. higit sa lahat. Hallelujah. Dahil Hallelujah. kailanman Hallelujah. wala nang iba Hallelujah. kundi Hallelujah. ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Wala nang iba. Eh kung hanggang ngayon, naglilingkod ka nga, wala pa rin Diyos. Paano yun? Kailangan ang Diyos ay nasa puso. Diba? Alam ko yung mga aking kaharap doon, mga teacher yun, mga professional, pero natuturuan din natin ng mga nalalaman natin, no? Nasabi natin, hindi ka na kailangan pumunta sa Baklaran, sa Manawag, para tawagin mo ang Diyos. Nasa puso mo, kasama mo kumain, kasama mo matulog. Ang ibig sabihin, nandyan yan sa puso mo. Na talagang sabi nga natin, kung nananatili nga sa puso natin, ang Diyos, totoo yun. Totoo talaga, parang hindi mo talaga kaya kung wala ka talaga Diyos. Ewan ko lang sa panahon ko ngayon, kung wala talaga akong Diyos, hindi ko talaga makakaya. Kaya nga, mayabang ka naman, Sister Mel, kung hanggang ngayon wala ka pa rin Diyos. Kailangan ang Diyos na yan ay Diyos talaga natin. Diyos na itatago natin sa malinis natin. Kapag marumi, hindi ka pa rin kontento. Di ba, Sister Mary? Nakukontento ka ba kapag nararamdaman mo, may galit ka? Tapos sabihin mo, diyan ka, Lord. Di ba? Talagang ano tayo? Talagang saludo talaga tayo sa Diyos. Kaya nga, yung mga mensaheng ito na dumarating sa akin, na maging alerto tayo, sis. Alerto tayo sa lahat ng oras. Alerto tayo sa ating buhay. Na sabi nga natin, dumarating ng mga sakit, pero sabi nga natin, may katapat rin yan. Panampalataya at mga gamot may nagbibigay sa atin. Hindi biro yung sakit ko, UTI. Sabi nga nito, Javier, ano ba yan yung sakit mo? Sakit ng isang teenager. Eh, siyempre dapat yung mga sa puso, yung mga taas ang dugo. Eh, hindi nga, UTI nga eh. Dahil nga, tayo. Alam mo, nakita ng ako ko yun, nakatago ka sa lata. Tuwa-tuwa siya. Isang kalahati pa eh. Yun. Yung kinakain natin. Ano ba yun? Buhay bawa. Kaya ako nang nalubog muna akong alukin ng buhay bawa. Sabi nga natin, kasi isang kainan ko lang isang kainan ko. Kaya nga, sa hapon ito, alam ko na maging alerto tayo palagi sa ating buhay. Kaya nga, kailangan ang Diyos na yan ay nandito na sa atin. Kaya huwag tayo problema dahil ang problema ay talaga naalis na Diyos. Kaya magtiwala lamang tayo sa Diyos na siya, hindi tayo kumagaya. Amen. Kasi natin nga, advertise ka. Wala lang, parang tinututik lang niya ang mga problema. Wala natin. Tinututik lang niya. Nasabi natin, yung kawalan, talagang satsat ka, tapos na yun. Ayan siya. Dahil sa kanya, paglilikod na may lupa. Kaya nga, sa paglilikod pa rin yung sis. Kaya yung paglilingkod natin dito ay kung ano lang, paimbabaw. Huwag ka na lang maglingkod. Matulog ka na muna sa bahay at mamilingkod. Kailangan ibigay natin ang todo. Todo talaga. Kaya nga, hindi nga ako pwedeng katulad kanina, pinapatayo ako ng brother, nanginginig po doon nila, galing ko lang dito, tapos nakakatayo. Siguro, sabi natin, siguro, practicing ko na talagang tumayo, maglakad mag-isa. Talagang, para ipakita ng Diyos ang milagro. No? Yung patay na, biglang lumakas sila sa rin. Tuhod lang yan. At saka isa pa, 75 na ako, sa nanay ko din na, 84 na eh. Malakas pa rin. Kaya nga, sabi ko nga, sana ganyan ako kalakas kay nanay ko. Praise God. Kasi lakas. No? Pero sabi natin, okay lang. Okay. Maraming salamat po. Tapos ayan,